Pakinggan nyo, mga kababayan. Ito, sabi ni Music Stories, Mark Ramos, baka ituro ka ni Saldico. Isa ka sa nabigyan ng pera sa flood control project. Joke. Bahala siya dun. Bago yung Tesla ko. No? Sabihin ng mga DDS, uy, naku, ayan, drug lord data si Mark Ramos, Kung ano-ano, bagay, sanay na ho tayo sa mga DDS, mga kababayan. Game! Nakahirapan na kanilang tinatahak araw-araw. Andiyan ang pagtaas ng presyo ng crudo, gasolina. Ang LPG magkano na? Dati 900. Kaya wag nang ituloy yung impeachment. Wag na, kasi may mga kinakaharap ang Pilipinas, hindi no? Kailangan masolusyonan ho ito. Kailangan masagot ho ito. Mga kababayan, mabuti nga po binibigyan sila ng due process, no? Para ipaliwanag po ang kanilang sarili. Pero ang ginagawa po nila, umiiwas po sila. Umiiwas sila doon sa dapat pabor po sa kanila. Sino ba namang hindi matutuwa dyan? May itinatanong sa iyo, pero pinagpapaliwanag ka. Pabor sa iyo yun. Diba? Kasi maaari mo na matanggal yung gusot na sinasabi nila. Diba? Tsaka po hindi pwede na hindi ituloy yung impeachment. Dahil ang gagawin po ng ibang mga politiko pagdating ng mga ng panahon, may impeachment ako. Naku, dahilan mo na madaming problema ang Pilipinas para hindi na matuloy yung impeachment. Ganun lang po ang gagawin. Pag yan hong impeachment, hindi natuloy, wala na po. Kawawang kawawa at lalong malulugmok po ang bayang Pilipinas, mga bossing. Kasi dadami ho ang mga magnanakaw lalo. No? Ay, ganun yung ginawang diskarte ni Vice Presidente para hindi sumagot doon sa impeachment. Kaya ganun din ang gagawin ko, no? Okay lang palang magnakaw. Ganun lang pala ang diskarte para hindi mapanagot. Ganun ang gagawin ko. Ubos ang pondo ng bayan. 100 lang, magkano na ngayon? 1.5 sa amin, sir. 1.5 sa amin sa Bulacan. 1.5 sa inyo. O siyempre, may epekto yun sa pagkain. Yan ang yung mga gut issues, yan ang mga... Yung pagnanakaw na hindi sinasagot, walang epekto yun sa mamamayang Pilipino. Na sana, like example, na sana, etong pera na ito, para ito doon sa tulay na ganito, ibinulsa. No? Imbis na sana makakapagpabilis ng transportasyon, makakapagpababa ng presyo ng mga bilihin, dahil kumbaga, imbis na dati, umiikot pa sila doon, hindi, ginawan ng tulay, napaikli, no? Mas nagmura ang krudo, bababa nila yung presyo. Since nakakadaan na kami, shortcut na, okay lang, baba tayo ng 2-3 piso sa presyo. Yung mga ninanakaw na ganun, walang epekto sa Pilipino. Mga to, talaga naman. Parang ginagawa pong bopol sa mga Pilipino ng mga kagaya nitong sila Marcoleta. Iniintindi ng Pilipino, hindi impeachment. Unahin muna ang mga pangunahing problema ng bansa bago ang impeachment. Yan nga ang pangunahing problema ng bansa, corruption, mga magnanakaw. Pag nasampulan, yung mga tunay na mga magnanakaw, nakulong, yung mga susunod, baka wala na hong tumakbo. Baka konti na lang po, piling-pili na lang po ang tatakbo. Bakit? Kasi karamihan dyan sa mga yan, tumatakbo para magnakaw. Ginagawang negosyo ang politika. Baka wala nang ganon. Bakit? Ay, wala. Kapag ka nagnakaw ka, putik, malamang kulong ka. Hanggat wala pong ganyan, patuloy yung mga tao o yung mga sakim na tatakbo na ang kanilang pangunahing dahilan sa pagtakbo ay magnakaw. Lalong lulubog ang ating bayan ho, mga bossing. Yun ang sabi ng mga Pilipino. Paano kayo gagawa mag-generate ng trabaho? Ang trabaho na magbibigay ng sapat na kita. Yan, yung mga kung paano paibsan na kumakalam na si mo. Bakit hindi ka gumawa nung ganun? No? Ng proyekto. Total, ikaw nandiyan ka sa gobyerno. Yan ang iniintindi ng mga Pilipino. May impeachment na yan. Yung grupo lang nila yan. Yan ang
Gago, ang dami namin. Sorry Hindi. Totoo naman, di ba? Majority. Mga kakamping. Sa mga kakamping ko, pwede ko ba sabihin, majority ng mga kakamping gusto matuloy yung impeachment? Baka hindi pa nga ho pumayag yung mga kakamping. Mark, ano sinasabi mo majority lang? Hindi. 100% ng mga kakamping gustong matuloy ang impeachment. Ito pong mga nakasuporta sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun din, Brad. Baka yung mga gustong magpatigil lang po diyan sa impeachment, kayo-kayo lang ng mga DDS. Ganun dapat ang sinasabi mo. Sila lang interesado dyan dahil ayaw nila na pagdating ng araw, mapalitan na yung liderato at sila delikado, mapunta sa delikadong posisyon. Bakit delikado? Laging ganun, delikado, delikado. Ano ba, pamamatay tao ba talaga yung mga yan? Kaya kinatatakutan? Yun ang kinakatakot ng mga yan. May tanong pa kayo kay Kong? Wala kayo doon, mga kababayan. No? Kaya po hanggang ngayon, ang impeachment umiiral pa po pagkahabang-habang panahon na. Dahil simula po nung umpisahan yan, wala silang naibigay na sagot kahit isa ho. Wala silang naibigay na depensa kahit isa. Sabi ni Carmen Lee, "Hoy Marcoleta, sabihin mo sa tatay mo, ibalik ng Diskaya ang ninakaw nila. Kayong Marcoleta, nakinabang sa nakaw ng Diskaya." Sabi po yan ni Ma'am Carmen Lee. Sabi ni Merly Belen Marcoleta Jr., magbawas kayo ng yaman, mamigay na kayo. Sabi ni Ma'am Len de los Santos, nakakatakot yung amoy ng peluka. Ano naman yung amoy ng peluka, Ma'am Len de los Santos? Maasim? Ganun ba ang ibig mo sabihin? Salamat. Ayun po. Meron na. Kailangan. Salamat po. Okay. Tapos na pala. Tapos na pala. Nasaan na ba tayo? Si Marcoleta Jr. Alisin na natin to. Ito na pong kay Saldico. Nagko-coordinate sa hanggang Alam niyo po, may mga pinapalabas o may bagong mga naratibo, ito pong mga DDS, mga kababayan. Hero daw po nila si Saldico. Biruin mo yun. No? Hero daw po. Go, Saldico! Nasa likod mo kami! Ihayag mo na lahat na yan. Biruin mo, no, mga kababayan? Ganon. Parang, hindi parang. Ang gusto talaga nilang puntuhin, ang ituturo o ang boss ni Saldico ay si Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo, no? Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-announce na si Saldico ay nahuli na po, mga kababayan,